Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back po mga kabarangay. Ako po muli si SK Mai at ngayon naman ay dumako po tayo sa pinakabagong segment natin na Usapang Politika. Kasama pa rin natin ang pambansang kagawad Butch Serrano. Kags, umpisahan na po natin ito. Yes, SK Mai, palagi ko nga sinasabi, pag politika pinag-uusapan, talagang umaandar ang ating mga dugo. At hindi lamang ako yan, alam ninyo po ba na ang Pilipino ay may passion o hilig na talagang kinagigiliwan. Tatlong bagay po yan. At dyan po ang PBA. Ang PBA po ay politika, basketball, at artista. Sigurado po ako, Kags Butch, na marami pong makaka-relate dyan. At anuman po ang estado nyo sa buhay, anuman ang edad ninyo, lahat po tayo ay magkakabarangay pag pinag-uusapan na nga po ang PBA o politika, basketball at mga artista. Lalo na po ngayon, panahon na ng eleksyon. So uulitin po namin para sa lahat ng mga nagtatanong. Sabi po ng COMELEC, tuloy na po ang barangay at SK elections ngayong darating na October 30, 2023. Tama. So, simula ngayon, lahat ng pag-uusapan natin, kabarangay, ay nakatukon sa darating na BSKE election sa Oktubre. Kaya ito ang usaping politika. Ang pag-uusapan po natin ngayon, Kags, ay unang-una, paano ba magbibilang ng inyong boto kung kayo po ay baguhang tatakbo pa lamang? Pangalawa, paano po ba mag-house-to-house campaign? At inuulit po natin ang first topic, paano ka magbibilang ng boto kung ikaw ay tatakbo pa lamang? Sapagkat mahirap po tumakbo nang hindi mo po alam kung saan ka mag-uumpisa, kung hindi mo po alam bilang ng sarili mong bote. Opo, sarili mong boto. Ay, hindi naman po. Kulang po siguro sa kape. Opo, kulang po sa kape. Opo. So, paano po ba kagawad? Unahin na po natin yung paano po magbilang ng boto. Boto po boto. Boto, hindi bote ha. Pag bote, nako, may hangover ang aabutin natin yan. Alam niyo, napakahirap niyan, ano? Kasi nung una kong takbo, hindi ko alam. Basta tumakbo na lang ako no? Kaya nga, nagtatalo. Alam niyo naman yun. Mga kabarangay, ang dami nating talo. Pero nung natuto akong magbilang ng boto, doon po ako nagkaroon ng idea kung ilang boto ang hahabulin ko. So, para sa mga kagawads, okay? At saka mga kapitan, ang ibig sabihin namin ng pagbibilang ng boto, dyan sa barangay ninyo, physical na iisa-isahin ninyo ang boto ninyo kung saan manggagaling. Halimbawa, for kagawads na lang muna ha. Bilangin mo muna o alamin mo muna kung ilan ang botante sa inyo, registered voters. So, kung ang registered voters ng isang barangay, kunyari lang ha, halimbawa sa inyo ay 10,000 voters registered ha, i-divide mo yan sa mga tatakbong kagawad. So, kung ang tatakbong kagawad, halimbawa, 3 partido o 3 kapitan, ibig sabihin may tig-7 kagawad, 7 times 21, 21 candidates. So, sa 10,000 na pag-aagawan ninyo divided by 21 candidates, lumalabas na kinakailangan mong meron kang 476. Tumitingin ako sa kodigo ko kasi numero 476 votes, maaari kang manalo. Baka pang number 6 or 7 ka. So, kung 476 votes, ang kinakailangan mo, i-round off mo na yan sa 500. Kunyari, swerte ka na ha. So, saan? Paano mo makukuha yan? Paano ka magbibilang? Okay. Number 1, paano ka magbilang? Bilangin mo muna ang kamag-anak mo. Kung ilan yan. Okay? Halimbawa, ang kamag-anak mo sa barangay mo nasa 50. Kasama na kunyari, asawa mo at anak mo. Pinsan at saka mga in-laws. May 50 ka na ha? 50. So, hinahabol mo yung 500 votes. Okay? Meron kang mga kaibigan mo. Swerte mo, meron kang 50 kaibigan. Pero sabihin na natin, meron kang 50 kaibigan. So, meron kang 50 plus 50. Okay? Binibilang yan, ha? Hindi yung, ito, hindi. Yung kaibigan ko, si Butch, si Mai, si Joey, yan. Ililista mo talaga. Pagkatapos mong bilangin ng kaibigan mo, bilangin mo yung mga nakakakilala sa'yo
at kakilala mo. Kakilala lang, hindi kaibigan. So sabihin mo ng 50 ulit. Ha? Na hindi mo close na kaibigan pero kakilala mo at nakakakilala sa'yo. So, ano ang susunod? May teritoryo ka ba? So, ang teritoryo mo ngayon, mga kapitbahay mo. Okay? Pag-declare mo, sinisigurado ko sa iyo yung 100 na kapitbahay mo, 50 lang makukuha mo. Pero mamaya natin pag-uusapan yon. Meron kang 50 boto ulit sa iyong binibilang mga kapitbahay mo na sa tingin mo boboto sa iyo. So nidilista mo na ulit sila. Pati mga pangalan nila. At eto, kung ikaw sikat sa lugar ninyo, mabait ka, magaling ka sa basketball siguro, kilala ka, nag-MVP ka doon or whatever, kung ano mang reputasyon mo, meron kang mga tagahanga na sa tingin mong boboto sa'yo kahit hindi mo sila kilala. So sabihin na natin meron kang tagahanga na nasa mga 10. So ang total lang bilang mo habang hindi ka pa nagdi-declare o tumatakbo, i-round off na natin na. Simula kaninang yung sinabi ko po, nag-umpisa po tayo, 290. Okay? O 250. I-round off na natin sa 300. So yung hinahabol mong 500 na ni-round off natin kanina, 476 votes, ni-round off mo sa 500 para mag-number 5 o 6 ka, yung 290 votes na nabilang mo o 250, i-round off mo sa 300 kung swerte ka, 200 votes ang hinahabol mo ngayon para manalo ka. Okay? Huwag kang mag-alala. Yung 200 votes na yon, pag nangampanya ka, baka kakuha ka siguro na 100. At pag sinabi ng kapitan mo na mag-vote straight, baka makakakuha ka ng 100 pa. So, aabot ka sa 500. Tama ba yung kalkulasyon na yon? Oops, sandali lang. Kasi yung calculation natin kaninang simula ka mag-anak, kaibigan, grupo, Rotary Club, basketball team, ayan, na mga lahat na kakilala mo sa barangay na umabot ka ng 300, hindi talaga yun ang totoo mong boto. Ang totoo mong boto, hatiin mo yung 300 sa gitna. 150 ka lang. Bakit? Sapagkat hindi mo alam yung 300 na binilang mo, yung iba doon hindi nakarehistro. Yung iba doon talaga, secretly, ayaw bumoto sa'yo. Yung iba, pagdating ng eleksyon, nagbabakasyon o hindi nakaboto, nagkasakit. Yung iba doon, baka nabili. At yung iba doon, talagang walang pakialam sa'yo at hindi kukuha. So, 150 votes lang talaga ang pag-uumpisahan mo sa boto na 10,000 na pinag-divide ng 21 votes, 21 candidates na nangangailangan ng 500 para ikaw ay lumabas na 5, 6, 7. So kung 500 votes sa 10,000, 21 candidates, mag-aim ka ng 1,000 votes. Pag aim mo ng 1,000 votes, sigurado ka 1, 2, 3 ka na niyan. Yun ang i-aim mo para hindi ka malaglag. So kakamayan mo talaga lahat and hoping na madagdagan yung 150 mo ng 850 votes. Ayan, diyan ka mag-uumpisa. Ang hirap, no? Opo. 150 votes, pero ang hinahabol mo, nasa 1,850. Paano mo makukonbinsihin ngayon? Kaya mahirap tumakbo sa politika. Doon sa mga nakaupo, SK, alam mo naman, nakaupo tayo, alam mo na yung boto mo from the previous. Halimbawa, ako nakakuha ng 3,500 from the previous election. Mag-start ako sa divided by 2. 1,000, tama ba ako? 3,000, halimbawa, ang boto ko, mag-start ako sa 1,500. Yes. Kasi hindi ko alam kung boboto ulit yung iba sa akin. Malay mo, nakasal pala sa akin habang nakaupo ako. O yung iba, ayan ang bumoto, yung iba lumipat. Lagi kayong magdi-divide by 2. Para nakakasiguro kayong hahabol talaga kayo at kabado kayong tumakbo para mga may talaga kahit lumabas kayo ng inyong tahanan at kayo mga kampanya. Opo, pero Kags Butch, ito pong diniscuss po ninyo ay para sa mga kagawad pa lamang po. Yan. Paano naman po kung kayo po ay tatakbo bilang kapitan naman po sa barangay? Ganun din. Kung 10,000 po, divide mo by 3. Halimbawa, 3 kayong tumatakbo. So kung i-divide mo, hindi, by 2 na nga lang, nahirapan ako sa math. By 2 na lang. So sa 10,000, kailangan nyo ng tig 5,000, pero hindi naman lahat na boto. Usually, 80% lang yan. So, nangangailangan ka lang ng mga 3,000 para manalo ka. Ganun ho magboto. Pero kung nangangailangan ka at sa pagbilang mo, may 3,000 kaswerte mo, no? Napakasikat mo naman. Pero
Pag tumakbo ka ng kapitan sa inyo kasi kahit di ka nakaupo, mag-declare ka lang na tumatakbo ang kapitan, I guarantee you, sikat ka na sa barangay nyo. Kahit sino ka pa, kahit kagawad ka lang na hindi ka nakikita, sisikat ka at pag-uusapan ka talaga. Pero makukuha mo ba yung botong yon? Magbilang ka ulit kung ikaw ay kapitan. Bilangin mo ang iyong mga kamag-anak, bilangin mo mga kaibigan mo, yung talagang physical ha. Uy, si Joey, ito, nakilala ko to. Basketball team ko to, tinulungan ko to. Bilangin mo muna. Sinisigurado ko sa iyo, hindi ka aabot doon sa kinakailangan mong boto. Pero aabot ka niyan, depende sa kampanya mo. Ngayon, mag-work ba yan? Ay nako, ibang usapan yung vote buying. Diyos ko po, iba yun. Pag kapitan ka, bili mo na lahat. Pero hindi po tayo nagtutulong ng ganun, pero yun po nangyayari. Napakalungkot. Pero stay positive tayo ngayon. Opo. Dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol din. Tama po yun, Kags Butch. At maraming salamat po. Mag-recap po muna tayo ng mga napag-usapan natin. Kung gusto po ninyong bilangin ang inyong boto, kinakailangan po ang counting ay manual at physical. Ibig sabihin, iisa-isahin mo ang mga kamag-anak po ninyo, grupong sinalihan ninyo, kapitbahay po ninyo, ang mga natulungan ninyo, kaibigan, at kung sino-sino, depende na lang kung anong klaseng kandidato po kayo. Sikat po man kayo o hindi. At pag nakuha na po ninyo ang inyong total number of votes sa nabilang mo, ay i-divide nyo po ito sa dalawa sapagkat hindi po kayo sigurado kung lahat po talaga yan ay boboto sa inyo. At ang masakit po dito ay kung lahat po yan ay nakarehistro po sa inyong barangay. So ang kalalabasan ng divided by 2 na iyon ay siyang magiging totoong boto na maaasahan po ninyong makuha o pagsisimulang numero sa darating pong eleksyon. Nice. Doon po sa pagbibilang ninyo ng boto, huwag mag-alala sa numerong makukuha ninyo. Ako nga sa 11,000 voters namin noong 2010 ha, napakatagal na po. Naku, hindi kayo maniniwala. Sa bilang ko, nag-umpisa ako ng 50 lang. Madadagdagan niyang depende sa inyong kampanya. Depende rin sa programang ihahain ninyo at depende sa taong bayan kung ikaw ay iboboto sa iyong paninindigan o ipagpapalit ka sa pera kapalit ng kinabukasan. Pero hindi mo na problema yan. Huwag kang mahiya at huwag kang bibili ng boto para ikaw ay hindi kainin ng sistema. Kahit tsamba ang pagkapanalo mo, makakatingin ka ng diretso kahit kanino. Kahit nga natalo ka makakatingin ka ng diretso sapagkat wala kang tinapakan, wala kang binili, hindi mo kinuha ang dignidad ng kapwa kapitbahay mo. Opo, tama po yan, Kags Butch. At lagi po nating tatandaan mga kabarangay, di bali na pong matalo sa paninindigan, wag lang pong manalo sa dayaan. Ayan po ang mensahe ng aming programa. So pagkatapos po ninyo magbilang ng boto ninyo, ano naman po ang mga susunod na tips namin para sa maayos at masistemang paraan para mag-house-to-house campaign? Susunod po yan dito sa Barangay Tayo.